impeachment na yan, yung mga gulo-gulo na yan sa Senado, yung mga anti-incheck na yan sa West Philippine Sea, yung kung ano-anong mga sinasabi sa mga Duterte, lahat po yan pampagulo lang. At meron silang ginagamit ngayon, yan sunod-sunod na mga kalamidad, ang pagkalito ng mahigit 100 milyong Pilipinong naghihirap kung saan kukuha ng pagkain, pambayad ng bills, pagpapaaral ng anak, pagpapagaling ng kanilang mga may sakit, kawalan ng hanap buhay, lumalaganap na krimen, dumadagsa at bumubuhos ng mga droga sa dalampasigan. Lahat na yan ay mga kortina na tumatabing at maskarang nagtatakip. Sa likod niyan, tuloy-tuloy po ang pandarambong at pagdanakaw sa sambayan ng Pilipino. Kita ninyo pagka-dismiss ng kasong ito. Bakit lahat ng mga properties na wala ng police order, pwede nang kunin. Pwede nang dalhin ulit kung saan-saan. Kita po ninyo? Kaya yung mga impeachment na yan, huwag mo tayo magpapalito dyan. Ibinabaling lang nila kung kani-kanino at sa kung ano-anong kwento ang kanilang ginagawa. Huwag niyong kalilimutan ang sinabi ng isang negosyante na in-interview ng ilalang broadcaster. Hindi ko na babanggitin ang mga pangalan. Kung nasaan ang gulo, nandoon ang kwarta o pundo. Noon, sinasabi ng mga negosyante, kailangan ng peace and order. Kung walang peace, walang order, paano niya magdinegosyo? Paano niya kikita? Paano niya magtatrabaho ang tao? Ngayon, hindi po. Kay Sehodang walang trabaho. Kay Sehoda, naapektado ang negosyo. Kay Sehodang magulo. Maganda nga yan. Libang na libang ang mga tao. Takot na takot ang mga tao. Napakagandang kortina at maskara. Habang tayo na nasa likuran, tuloy-tuloy ang pagsalakay natin. Pandarambong, pagnanakaw, paglimas. Sa kayamanan, sa tax, sa buwis, sa dugo, sa luha, kalungkutan, sakit ng kalooban, sakit ng katawan, pagtitiis ng mga OFWs, ng mga mahihirap na Pilipino. Narito ang mga nasa kapangyarihan. Habang binubusog tayo at nilulunod sa mga intriga, sa mga kwento, sa katakot-takot na sigabo, mga teledrama at mga palabas ng kunwari pag-aaway sa politika. Pilit at pilit nilang nilalagyan ng kurtina, tinatabingan ng katotohanan, ginigipit at inuusig ang mga nagsisikap na ilantad ang katotohanan. Habang hinahawi ng mga nagmamahal sa bansang ito, ng mga Davids, ng mga ordinaryong Pilipino, ang kurtina para malaman ang katotohanan sa likod. Ang ginagawa naman ng mga nasa kapangyarihan, ginagamit ang batas, pilit na isinasara ang kurtinang yan. Kung nagsisikap ang mga nagmamahal sa katotohanan, natanggalan ng mga maskara ang mga kawatan na ito, na nagkakampi-kampihan at ginagamit ang batas para gipitin ang mga naglalantad ng katotohanan, pilit naman nilang isinasara ang kortina para hindi mabuyangyang sa tao ang katotohanan. Ngunit ang mga Davids, ang mga ordinaryong Pilipino, kayo at ako, ay hindi dapat pong nagpapagolyat, hindi dapat na nagpapatakot, hindi dapat na nagpapasindak. Kinakailangan ng pagkakaisa, kinakailangan ng pagsasama-sama. At sa nalalapit po na araw na kalayaan, simulan natin ang pagsasama-sama para muling ipahayag sa buong mundo at sa sambayan ng Pilipino ang gusto ng mga Pilipino ilantad ang katotohanan. Sino ang nagsasamantala? Sino ang nagpapahirap? Sino ang mga dahilan? Kaya ganito ang hampas sa bayan. Nung ako po'y nagtuturo pa sa aking mga estudyante sa second year high school, nagturo din po ako sa kolehiyo. Nung tinuturo ko sa kanila ang Florante at Laura, nobela ni Francisco Balagtas Baltasar, ang tinuturing na ama ng panulaang Tagalog, na taga bayan ng Panginay or bayan ng Bigaa dyan sa Bulacan. Meron dong linya siya na sinabi na hindi ko malimot-limutan. Yan po Florante at Laura ay daang taon na nauna sa No Limitang Here at El Filibusterismo. Na kung yan po ay susuriin nyo, na itinuro din ng aming mga profesor nung nasa kolehiyo pa ako at nag-aaral, malalim ang mga kahulugan yan. Mababasa mo dyan ang nakatagong mga pag-atake ni Francisco Balagtas Baltasar sa mga Kastila na dayuhan bago pa sinulat ni Dr. Jose Rizal ang No Limitang Here at El Filibusterismo. Ang Florante at Laura ay mahigit 100 taon na isinulat ng mas maaga kaysa sa mga sinulat ni Rizal. Sa isang linya na yan ay mababasa nyo, makikita nyo naman sa online ang kopya, sapagkat ang hari na sakim sa yaman ay mariing hampas ng langit sa bayan. Yan ang sinasabi niya. Kaya tingnan natin ang bayan na ito. Bakit sunod-sunod ang kalamidad? Bakit hindi na makaahon-ahon sa kahirapan? Na tayo ay nagtitiwala at bumuboto ng mga pinuno, ngunit parang hindi na yata tayo tumama
At ang mga pinagkatiwalaan natin ay lagi na lamang tiwali. Lagi na lang abusado. Lagi na lamang nagkakamali tayo. Kapagkat sabi ni Balagtas, ang hari o namumuno na sakim sa yaman ay isang mariin na hampas, hataw, sampiga, halibas, halihaw, hambalos ng langit sa bayan. Yan ang pag-isipan natin. Bakit tayo hinahampas ng langit? Sa paraang pinahihintulutan itong mga namumuno na ito. Na sa halip na tayo ipagmalasakit at kalingain, protektahan ang ating kalayaan at karapatan, at bigyan tayo ng isang maayos na pamumuno at buhay, ay sila pa ang nagpapahirap sa atin.